Po, palakpakan natin si Lord. Let us welcome the Lord with our shout of joy, with our shout of praise, and we say hallelujah to the Lord. Great to you, Lord. We praise you, Lord, this morning. You are worthy to be praised, Lord. Hallelujah. Itaas ang ngalan niya.
morning po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang ating pong bibigyan pansin ngayon ay holy or happy. Holy or happy. Pwede po bang tignan mo muna po yung katabi ninyo kung holy siya or happy siya. And then you decide. Ano po sa palagay ninyo? Holy po ba o happy ang katabi ninyo ngayon? Holy and happy. Ano po? Holy and happy, of course. Nagpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral patungkol sa kabanalan. At kadalasan po, pagkakabanalan, pinag-usapan natin, para bang napaka-banal natin, Pero naalala ko yung binanggit po ng Pastor Willie nung nakaraang linggo na ang kabanalan, hindi ibig sabihin, yung bang, yung mukha mo, ano bang tawag natin dun sa tumatanda na nagkakaroon na hindi na maganda yung itsura niya, laking ganon, tumatandang masungit, ganyan, hindi po, Pero, ang kabanalan po ay isa pong, alam mo pa rin, sober ka pa rin, at talaga namang naiintindihan mo kung anong ibig sabihin sa buhay mo. May 4 na bagay po na binigyan ng pansin, ang pansin ng Pastor Willie noong Sunday, at ito po yun, sabi niya pong gano'n, meron pong 4 na factors of genuine holiness. At ito po yung prepare your minds for action, be self-controlled, be sober, well-disciplined life. Yan. Set your hope fully on the grace to be given when when Jesus Christ is revealed. And then do not allow your lives to be shaped by those desires you had when you were still ignorant. So yan po yung 4 na factors, sabi po gano'n ng genuine holiness. But this morning po, pag-usapan naman natin po yung holy or happy. Pero mas bibigyan pansin natin yung 3 bagay na siyang pinanggagalingan na ating kaligayahan. Nabasa na po natin yung ating pong text kanina. And ang Apostle Peter po wrote this letter, yung background po nito, ito pong 2 Peter. Ang background po nito ay sumulat po si Apostle Peter sa mga Christians scattered doon po sa lugar po ng Babylon na kung tawagin po natin ngayon Northern Turkey. Yun po yung lugar na sinulat. At habang sinulat po ito ni Apostle Peter doon po sa bayan po ng Rome, sa city of Rome. At sumusulat siya doon sa mga scattered Christian. At ito po ay ginawa niya po ito bago po yung matinding pag-uusig ni Nero sa Kristiyano sa lungsod na yon. So, ibig sabihin, ito pong panahon to, kung ito po ay AD 64, nung sinulat po ni Apostle Peter, ibig sabihin po, 30 years after po nung kamatayan na ating Panginoon Jesus, nagkaroon na po ng bagong pananampalataya, na scattered na po ito, marami na mga nagiging Kristiyano after 30 years, at dito po, nagkakaroon na po ng konting mga pag-uusig. May mga pag-uusig na po. At marami na po sa mga panahon ito nangahawakan na po sa bagong pananampalataya na pananampalataya kay Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao. Namatay doon sa krus at nabuhay na mabuli mula sa mga patay. So ito po yung nangyayari. Pero kasabay po noon ng mga believers ay may panahon na ito na ay sinisiraan pa sila. Talagang ang hirap ng panahon na yon na habang na-share po ang mabuting balita, sila naman po ay nahihirapan at sinisiraan sila. Example po ng mga paninirang yon, doon po sa Peter pa rin po, chapter 2, verse 12, sabi po gano'n, keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. Sabi po ni Peter doon sa kanyang sa mga Christians, ayos pa rin ang inyong conduct. Kapag may mga nagsabi sa inyo tungkol doon sa mga bagay na, imagine mo, ang Kristiyano tatawaging evildoers. Nagbago ka na't lahat, evildoers pa sila. At sabi ko wag niyo silang pansinin. Darating ang panahon that they will see your good deeds and glorify God on the day of visitation. And then in chapter 3, verse 13 and 14, ito rin po yung sinabi. Now, who is there to harm you? If you are zealous for what is good, but even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be
troubled. Hindi lamang po yon, hindi lamang mga Hudyo, kasi sa Babylon po ito, marami po mga Gentiles, at yung mga Gentiles na yon ay nilalapastangan ng dati nilang katropa. Imagine, dati-dati mong kasamahan. Tapos nilalapastangan ka na ngayon dahil Kristiyano ka na. Nanampalataya ka na kay Jesus na namatay doon sa krus. At sabi niya po doon sa 1 Peter chapter 4, verse 3, you have spent enough time in the past doing what the heathen like to do. Your lives were spent in indecency, lust, drunkenness, orgies, drinking parties, and the disgusting worship of idols. And now the heathens are surprised when you do not join them in the same wild and reckless living, and so they insult you. Yung dati mong kabarkada, dati mong kainuman, dati mong katropa, ngayon nagagalit na sa'yo dahil ikaw ay naging Kristiyano na. At sa ganito pong sitwasyon, mayroon pong pagtawag si Apostle Peter sa mga mananampalataya to be holy. To be holy. At kapag ganito ang kasalukuyang nasa paligid ng ating karanasan, posible pa ba tayong maging masaya? Kahit sa panahon natin ngayon. Di ba, posible pa ba tayong maging masaya? Na kung saan ay napakarami na pong mga problema na kinaharap tayo. At kapag ganito po ba, does God want me to be happy? Or does God want me to be holy? Ano ba talaga ang gusto ng Diyos sa atin? Maging masaya tayo o maging banal tayo? Happy or holy? What is the priority? At ito pong tanong nito ay napakahalaga. Itong pong buwan ng August ay marami pong magagandang masasayang karanasan meron ako. Napakaganda sa akin ang buwan ng August. Pero sabi po nila, ang August daw po ay, ano ito? O yun, Ghost Month. At malas daw itong buwan na ito ng August. Malas daw ito, Ghost Month kasi. Nalaman ko lang po na Ghost Month ito, one time po umattend kami ng kasalan ni Beth sa isang kaibigan, sa isang magandang lugar. Pero bago pa kami makarating doon sa lugar ng kasalan, bumagyo. Ang lakas talaga ng ulan, sobra-sobra. Bago kami nakarating doon sa venue, halos baha na po sa kalsada. Nag-stay kami ni Beth doon sa labas. Nandiyan lang yung papasok kami, pero hindi kami makalabas. Nag-stay kami ng matagal tayo, mga 30 minutes. Doon kami sa sakyan. Hanggang di tumitila ang ulan, kahit konting-konti lang sana, tatakbo na kami. Pero matagal po talaga. Pumasok na kami, sa madaling sabi, pumasok na po kami doon sa venue. Nakita namin yung lugar. Kasi open nga po may swimming pool. Parang maraming mga basahang nakasabit. It's supposed to be na, ang tawag natin mga banderitas na parang mga basahan na nakasabit. At talagang in a mess. So, ang ginawa nung manager sa venue, nilipat po sila ng lugar doon sa isang maliit na lugar na may konting bubong. Natapos po yung kasalan, naging maayos naman, at kumakain na kami. Pero doon po sa time na yun na kumakain na kami, may nabasag. May nabasag. Tatandaan mo yun. May nabasag. At sabing ganun nung katabi ko, mga kumari ko na, hindi naman Kristiyano iba. Sabi na nga ba kaya hindi maganda talaga magpakasal sa August Dahil ito August month. Malas ito. Malas. Inulan na, may nabasag pa, malas nga. Noon ko lang narinig yon. Pero kapag iisipin ko po sa aking personal na karanasan, ang August sa akin, hindi malas, swerte. Hindi naniniwala sa malas, pero naniniwala sa swerte, no? Mapalad sa akin August. Ito po una. August 6. Birthday ng nanay ko. Kung buhay pa po siya ngayon, 100 years old na siya. 1924 yun Pero ang nanay ko po ang nagdala sa akin sa Panginoon. Siya po yung nagyaya sa akin sa church. Noong nakatira pa kami dito sa SSS. Binitbit ako nanay ko. Kami church pala dyan. Calvary Baptist Church. Sabi niya gano'n. Pumunta kami. So, masaya sa akin yun. Hindi ko makakalimutan yung nanay ko. Ikalawa po, August 7. August 7, ito po yung time na, hindi po ito yung sunod-sunod na iba't ibang taon po ito. August 7, ito naman po yung sinagot ako ni Beth. Ayan.
Sinagot ako dyan. Yan. Mahaba-haba rin yung proseso yung mga 20 seconds. Ano pa? Ano nga ba nangyari? Pero August po yun, ghost month. Dapat, teka muna, ghost month yun na. Bakit? Naswang yata ako ron. Hindi po. Sinagot ako. Ano po? August 15, 1976, when I accepted Christ as my Lord and Savior. At naalala ko po noon, ang preacher po ay ang Pastor Mortis, si Bienan. Hindi ko po siya Bienan noon. Nag-preach siya noon, 1976, tinanggap ko ang Panginoon. Nakaupo lang po ako doon sa isang upuan. Nagyaya siya sa harapan, kadalasan po nayaya sa harapan. Hindi po ako tumayo. Alam niyo po kung bakit. Isang taon na ako sa church. Naging youth president po ako. Na hindi ko alam na ako hindi pa pala ligtas. At nung time na yon, nung narinig ko ang mensahe, I accepted Christ as my Lord and Savior. Hindi ako tumayo kasi nahiya ako dun sa mga young people. Na malalaman nilang, hindi ka pa pala saved, presidente ka na ng young people. Yun po the best sa akin, August 15. August 17, 2 years ago, ako po ay naoperahan sa skin cancer. Hindi po ninyo alam yon, pero 2 beses po ako naoperahan noong August 16, noong 2016, naoperahan po ako. Bumalik yung akin pong cancer after a year lang. So tumagal po yun hanggang 2022. 2022. Mahaba-haba po. Hindi ko na sabihin sa inyo kung saan yung cancer. Secret po. Secret po yan. Pero sabi sa akin ng doktor, makipagkita ka sa oncologist after ng akin pong operation noong 2022. Sabi, makipagkita ka sa oncologist kasi masyadong yung cancer mo ay, ang tawag na aggressive. So, nagpe-pray ako noon. Sabi ko, Lord, kailangan pa bang magpagkita ko? Dadalangin ko na lang yung healing mo. Huwag na huwag nang pabalik-balik. Pero, sa aking puso, kailangan ko magpagkita. Ang unang nangyari, nawala yung aking request sa oncologist. Nawala. Hindi ko na malaman kung nasaan. Kalawa, pumunta ako sa oncologist. Wala naman yung oncologist. Absent. Sabi ko, sige Lord, by faith, hindi, akin na pong kine-claim yung kagalingan sa aking skin cancer. 2 years na po, hindi na po bumalik yung aking skin cancer. At masaya po ako. Nakakaupo na po ako na maayos. Alam niyo kung saan. Hindi kasi nandito sa bandang balakang eh. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 9, you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellences. Actually, excellences po yun, excellences of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Sinasabi po na Apostle Peter dito that we are witnesses to His excellences. Ano tayo? Tayo po ay mga nakaranas ng kabutihan ng Diyos, and that makes us supremely happy. Happy po ba tayo? Naranasan natin ang Panginoon eh. At sinasabi dito ni Apostle Peter, dahil ikaw ay holy nation, holy people, ihayag mo yung kabutihan ng Diyos, yung excellences niya sa buhay mo. At hindi kayong banal lang na lumalakad lagi na nakaganon, kundi ikaw ay masayang mananampalataya na naghahayag ng kabutihan ng Diyos. Pero ang tanong ko po, paano nga ba natin maisa sa tabi? Paano nga ba natin mapapanatiling masaya ang ating buhay Kristiyano na hindi natin kailangang isa-isang tabi yung ating pong kabanalan? And there are at least 3 things to acknowledge to keep us happy. Una po, Jesus is our treasure. Ang Panginoong Jesus ang siyang ating kayamanan. Kayamanan. What makes us happy lagi? Treasures, di ba? Lagi yan, kayamanan yan. And we must understand that Jesus is our greatest treasure. And to have Christ
as our treasure ay yung maranasan ng tunay na kagalakan sa kanyang piling na siya po yung pinakahahangad natin than all other our possessions combined together. Siya yon. Kahit na pagsamasamahin pa lahat ng treasures meron ako ngayon, ang pinakadakilang kayamanan meron ako ay ang Panginoon Yesus. Yung pagtanggap natin kay Jesus bilang pakayamanan ay nangangahulugan na masaya tayong Kristiyano. Masaya tayong Kristiyano. Ano po ba yung kayamanan? Ang kayamanan ay anumang bagay na pinahalaga natin, higit sa lahat at yun ang nag-uudyok sa atin para maging masaya. Di po ba? Para sa ilan, ito ay pera. Para po doon sa ilan, ito ay position, power. Yung iba naman nagsisikap na maging tanyag o naghahanap ng atensyon. Maraming bagay sa mundong ito na nagagawan para kontrolin ang puso natin. Para doon sa bagay na nagagawan para kontrolin ang puso natin. And according to Jesus, determining our treasure is also determines where our heart is. Tanong po bago ako magpatuloy, where is your heart today? What makes you happy, kapatid? Natuwa ka ba na malaki-laki na yung aking savings ngayon? Natutuwa ka ba na maayos kami sa aming family? It's good. O natutuwa ka ba na ikaw ay Kristiyano? Many people claim to look forward to heaven. Ito po nakakalungkot. Many people they claim to look forward to heaven, pero wala naman talaga ang puso nila doon. Ang puso nila ay nasa mga bagay ng sanlibutan, kaya naroroon ang kanilang kayamanan. In fact, maraming mga tao ang takot na mamatay. Pero gusto nila ang langit. Pero pagka sinabi ng kamatayan, takot na. Ang dami kasi may iwan. Maraming iwanan. And what Satan wants most is to take your happiness in God and place it somewhere else. Alisin niya yung kagalakan mo sa Diyos, ilalagay niya sa ibang bagay, doon sa mga bagay o lugar na gusto natin. O sa halip na magpunta tayo sa church, sabihin gano'n, punta ka lang ng mall, marami kang kailangan eh. Alisin niya yung kagalakan mo yun na makapunta ka sa church to enjoy the fellowship at sabihin niya gano'n, doon ka na lang. Alisin niya enjoy na, huwag ka na mag-Bible study, pumunta ka lang sa mga barkada mo, birthday niya ngayon. Lagi niyang alisin, pipilitin niya tayo na lagi alisin doon sa lugar na totoong kasayahan at lalagay niya rin sa isang bagay na parang gusto mo na yun ang gusto mo. He doesn't want us ultimately satisfied with God. And Satan wants to distract us and take our attention away from God. Satan wants us to be happy without holiness. Satan wants us to be happy without holiness, minus holiness. Nung tayo po ay iniligtas ng Diyos, nagkaroon tayo ng kaugnayan kay Kristo. At dineclare tayo na righteous. He justifies us in union with Him through faith. Pero, ito po, sa totoo lang. Pero, hindi ibig sabihin na tayo ay mga taong walang kaligayahan na nangangailangan ng kaligayahan. Ang totoo po, God is working with people who have 1,000 experience of pleasure and happiness that are not rooted in God. Mga kapatid, bago pa tayo niligtas ng Diyos, masaya na tayo. Diba? Ang sarap yata nung may barkada ka, may kainuman ka. Ang sarap nung wala nakikialam sa'yo kung saan ka pupunta, punta ka ng mall, magsaya ka. Everything, gagawin mo. Masaya kang tao. Even before Christ came sa buhay ko, masaya ako. Pero ang mga kaligayahang ito ay hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Wala tayong pasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan because we do not reflect His character. Mga panandali ang saya lang ito. Ano po, if human life apart from Christ and salvation has zero happiness, kung ang buhay po ng tao ay hiwalay kay Kristo at kaligtasan, walang kaligayahan, at kung ang layunin ng Diyos sa buhay na ito, ng tao, ibigyan lang tayo ng kaligayahan mula doon sa zero happiness, patungo doon sa great happiness in God,
without holiness, hindi na po natin siguro kailangan pang magdusa o madisiplina sa anumang disiplina o paghihirap sa buhay para lang maranasan ang pinakamataas na kaligayahan kay Jesus. Nakuha niyo po ba ibig sabihin? Kung kaligayahan lang hanap natin at yung kaligayahan lang ibibigay sa atin ng Panginoon Jesus, madali lang yun. Hindi na natin kailangan pang disiplina. Hindi na natin kailangan pang maghihirap dito. Kung kaligayahan lang talaga ibibigay sa atin ng Diyos. May kaligayahan na tayo eh. We're all happy before we came to Christ. Pero meron pong ingredient yun eh. May ingredient yung kaligayahan. Sa totoo lang po, ang isang tao na hiwalay kay Kristo, sabi ko po kanina, hindi totoong walang kaligayahan. In fact, yung kanyang godless life ay binubuo na 1,000 karanasan ng godless happiness. Nang ilarawan ni Apostle Peter, yung pong buhay bago naging Kristiyano, mga Gentile sa panahon niya, doon sa binasa natin kanina, sa 1 Peter 4:3, ito po yung sinabi niya, ito ay binubuo ng pamumuhay sa kahalayan, mga pagnanasa, paglalasing, mga kasiyahan, masasaya, mga pagsasalo-salo at mga idolatry. Sa madaling salita, anumang kagalakan outside of Christ ay tulad ng sinasabi sa Hebrews 11:25 na panandaliang kaluguran ng kasalanan. The pleasure of sin for a season. Hindi ko po ito naisip dati. Sa pamamagitan po ng pagbabalik loob natin, naging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos. Sa kanyang tahanan, but we are people who are deeply contaminated with sin. We are people who are deeply contaminated with the standard of happiness in this world. Kaya nga po sinabihan tayo dun sa Romans chapter 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing, you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Bakit po? Kasi noon, yung kasiyahan po natin, noon, wala tayong discernment. Wala tayong testing. Ang ginagawa lang natin sa kasiyahan natin noon, ginagawa lang natin because we have money. Ginagawa lang natin kasi yun ang nakikita natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga barkada. Ginagawa lang natin kasi we just flow doon sa takbo ng mundo. Wala tayong pakialam. Wala tayong testing. Wala tayong discernment. Pero sabi pong ganun, tayo pong lahat ay nanggaling tayo mula doon sa standards of happiness ng mundong ito. Tama po ba? Tama po, lahat tayo. May pinanggalingan tayong lahat ng kasiyahan. Kaya, nung po tayo kinuha ng Panginoon Jesus, meron tayong thousands of happiness. But that is not rooted in God. Kaya sabi pong gano'n sa Romans 12:2, sabi pong gano'n, discern what is good and perfect. Lahat tayo ay lubos na namuhay sa makamundong kasiyahan kung saan tayo ay iniligtas niya. That until now, if Jesus is not our real treasure, maghahanap pa rin tayo ng kasiyahan sa labas ng kanyang kalooban at kaparaanan. Kung si Jesus ang di mo tunay na kasiyahan, you will still look for something na magpapasaya sa iyo. At kapag ganyan pong attitude natin mga kapatid, check your heart. Talaga ba si Kristo ang kayamanan natin? Talaga ba siya? Bakit ako naghahanap ng iba? Kaya nga po, goodness and holiness are not the only way to happiness, but happiness itself. Ulitin ko po. Goodness and holiness are not the only way to happiness, but happiness itself. True happiness is true holiness. Living holy is not at the expense of happiness. It is the cause of happiness. Hindi po ibig sabihin na ako po ay naging banal, hindi na ako masaya. Kaya ako masaya dahil ako ay banal. Kaya kayo may ngiti sa inyong mga labi sapagkat kayo ay banal.
Living holy is not at the expense of happiness. It is the cause of happiness. It is the delight of Jesus to be our treasure as we follow Him. Nandito po yung holiness is the newness of the new human heart that His only desire is nothing more than God and His goodness. Ikalawa po, bukod po sa Jesus is our treasure, Jesus is our holiness and our happiness. Ito po isang important point. Pagka pinag-usapan natin ng holiness at happiness, nagkakaroon tayo ng dichotomy, yung pinaghiwalay natin. Sa sandaling sabihin natin na sa panahon ng mga paghirap at pagsubok, mas nais ng Diyos na makita akong banal kaysa sa masaya. Kapag ito po ang sinasabi natin, nagpapakita lamang po ito ng confusion about the real meaning of happiness and holiness. Pag sinabi natin, gusto ni Lord kasi maging banal ako, so hindi na ako masaya. Ano pa sabi sa James 1:2 and 4? Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kind, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Sabing ganon, kahit na may mga pagsubok, kahit na nandiyan pa rin ang kagalakan natin. Hindi naman po ito yung may pagsubok ako at malaking pagsubok, namatay yung aking loved ones, nakangiti pa rin ako. Para kang siraulo nung pag kinakita ka ng iba. Ibig sabihin ng kasiyahan, deep within our hearts, there is that joy, there is that hope. Nandun pa rin yung pag-asa. Nandun pa rin yung paniniwala ko na mayroong ginagawa si Lord sa buhay ko. Hindi ako nalulungkot dahil sa wala ng pag-asa. Natutuwa ako kasi kahit na dumating ang pagsubok na ito, dumating ang problema ito, may pag-asa kay Jesus. And that is joy. Yun po yun. Itinuturing natin minsan ang kabanalan bilang isang bagay at ang kaligayahan as another thing. We're treating holiness as one thing, na dapat ay banal pa rin tayo kahit na dumadaan tayo sa kahirapan. Tama naman po yun. Pero we also treat happiness as a separate thing, na wag na nating asahan na maging masaya rin tayo kapag dumadaan tayo sa kahirapan. Hindi po totoo yun. That's not the way the Bible sees holiness and happiness. Ito po ang totoo. The happier you are in God, the holier you are. Amen po? The happier you are, wag natin unahin yung holier. The happier you are in God, the holier you are. Mas masaya ka sa Diyos. Mas banal ka. Iniisip ng maraming mga tao na ang pagsisikap na maging banal ay maagaw na iyong kaligayahan. Hindi po totoo yun because holiness is measured by your love for God. The greater your love for God, the greater your hatred for sin. Ang isang taong lubos na nasisiyahan at nabibighani sa kabanalan ng Diyos ay lumalayo sa anumang bagay na magdadala sa kanya ng pagkakasala. We glorify or honor what or whom we enjoy. Kung ano po na-enjoy natin, di po ba? Doon, yun po yung ating gino-glorify. The more we enjoy something, the more we show it to be valuable. The more we enjoy something, the more we show it to be valuable. Pagka na-enjoy ko si Lord sa aking buhay, the more na pinapakita ko na mahalaga siya sa akin. Na-enjoy ko siya, gusto ko lagi ko siyang kasama. Na-enjoy ko siya, gusto ko lagi nasa church naglilingkod at sumasamba sa Kanya. Na-enjoy ko siya, kaya naglilingkod naman ako sa iba. The more you enjoy, the more you put value on it. Kapag sinabi ko sa isang kaibigan ko na, alam mo, kapag kasama kita, kaibigan, natutuwa ako. Anong feeling mo pagka sinabi ko sa iyo yun? Ay sabi natin, Pastor Wiggs, alam mo, ito yung kasama kita, natutuwa ako. Ang sarap nun, di ba? You put value. Nagsasabi ka ng isang statement na expressing both pleasure and value. Natutuwa ka. At hindi sayang oras mo, nakasama mo siya. Pero, kung ako naman po ay magbibigay ng bulaklak sa misis ko, na hindi ko ginagawa. Sorry. At sasabihin ko sa kanya, asawa, itong bulaklak para sa'yo.
At tatanungin niya ako, bakit mo ako binibigyan ng bulaklak? Alam mo kasi Valentine's ngayon Nahihiya ako doon sa mga kaibigan kong nagbibigay ng bulaklak. Kaya binibigyan din kita ng bulaklak. Anong sasabihin niya? Walang value. Walang value. Pero kung sasabihin ko sa kanya, bulaklak para sa'yo, at tatanungin niya ako, bakit ka nagbigay ng bulaklak? At sabihin ko sa kanya, wala nang pinakamasaya pa sa buhay ko kundi ikaw. Diba value? The same thing sa atin pong kaugnayan sa Panginoon. Kung siya ay worthy sa ating buhay, kung siya ay napakahalaga sa ating buhay, naglalagay ka ng statement sa buhay mo, both pleasure and value. May pleasure, masaya ka, at may value. Nothing makes me happier than you, Lord. The more we enjoy something, the more we show it to be valuable. Kaya nga po in Scripture, nag-command po sa atin, sabi pong ganon, delight yourself in the Lord. Delight yourself in the Lord. Ito po yung tamang statement. Kanina po, binasa po natin, the holiness is the condition of heart in which Jesus is our greatest happiness. Holiness is the condition of heart in which Jesus is our greatest happiness. That's holiness. Ang kabanalan ay ang kalagayan ng puso kung saan si Jesus ang ating dakilang kaligayahan. You do not enjoy God kapag sinasabi mo sa puso mo na boring si Lord. Hindi ka nag-enjoy. Boring ang word niya, and you always find fault in Him. The holy heart sees God as His greatest happiness and is supremely satisfied in Him. Supremely satisfied in Him. Tignan po natin ang binanggit po sa Leviticus chapter 9, verse 24. Fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering on the altar. Holiness of God. And when all the people saw it, they shouted for joy and fell face down. Wow. The happiness and the holiness of people expressed in one. Yung pong masarap na expression sa ating Diyos. Hindi ka takot. Alam mo, masaya ka sa Panginoon. At kung may ginawa mo, imagine mo yun, consume the burnt offering on the altar. Tinanggap ng Diyos yung burnt offering na yon. Natuwa sila. Natuwa sila. The Holy God sent down fire, and what they did, they fell face down, shouted for joy. Ang tugon ng mga taong ito ay nanggagaling mula sa lubos na kabanalan ng pagpapasakop sa Diyos na sinamahan pa nila ng kaligayahan ng pagpupuri. Ang pagiging banal ay ang makita ng Diyos kung sino siya, maging katulad niya. And since God's nature is happy, happy tayo. Happy tayo. Ang kabanalan po ay ang pagiging bago ng puso ng tao na ang tanging kagalakan ay walang iba kundi ang Diyos at ang kanyang kabutihan. Ikatlo po, Jesus wants us to grow in holiness. Alam na natin ito, pagkasalamat natin to grow in holiness, ibig sabihin, mas nag-grow tayo sa holiness, mas masaya tayo. Alam niyo po yung lakad po namin kahapon to ordain Pastor Ryan. It brought us greater happiness. Ang sarap po na may ordain. Pero mas masarap pong kasama ang mga pastor. Masarap kasama ang mga pastor. Masarap yung aming pong mga kwentuhan. Hindi po kami yung mga pastor na pagka nagkatabi-tabi, kailangan tahimik kayong lahat. Walang kikibo. At nananalangin kami. Sa kabaligtaran po. Ang sarap magsama-sama. At I believe ganun din po sa atin. Pagka nagsama-sama tayo sa isang lugar, masaya tayo. Magsasama-sama tayo sa prayer and fasting. Nandun ang kabanalan, nandun ang kagalakan. Sama-sama po yun eh. And Jesus wants us to grow in holiness. Mga kapatid, kaya tayo naririto lahat, lagi, every Sunday. Because God wants us to be holy. Holier. Mas maging banal.
Tayo mga tao, we always long for comfort and significance and pleasure. Kasi ito po yung nagpapasaya sa atin. Pero ito po sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 11. Ang sabi niya pong ganoon, Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh. O, teka. Which wage war against your soul. Sabi ganoon po, abstain from the passions. Tayo po mga tao, we always long for comfort and significance and pleasure. Kasi ito yung nagpapasaya sa atin paminsan-minsan. Kaya naman, lagi natin silang hinahanap. Pero kung hindi po ito mula sa Diyos, winawalang bahala natin yung nagpapasaya sa atin. Kung hindi mula sa Diyos yung kasiyahan natin, winawalang bahala natin ang Diyos. Una, if you want to grow in holiness, you will have to give up things. You will have to give up things. Sabihin ko na po na hindi po ito banta sa ating kalayaan. Kasi minsan, kita mo na, sabi ko na ba, kaya ayoko maging Kristiyano ayoko yung maging banal-banal Kasi nawawala na yung iyong liberty, yung iyong freedom. Hindi po. Ang layunin po nito is for us to love Jesus more deeply. To love Jesus more deeply. Kaya sinasabi sa atin na give up mo mga bagay na yon upang mas lalo mong mahalin ng Panginoon Jesus deeply and that you will experience happier life in Him. Mas masayang buhay sa Kanya. Hindi din po ito legalism. Yung do's and don'ts. At sinasabi natin minsan, kaya nga ayoko nga niyang Kristiyano Huwag na natin gawin to, huwag na natin gawin yun. Ito po ay mga boundaries upang protektahan kung anong dapat na pinahalagaan at naisin na ating mga puso. Ito po yung mga boundaries. If you want to grow in holiness, give up things. Yung wala doon sa boundary na sakop ng Diyos, alisin mo yan. Ang pagsuko po sa mga bagay nito nagpapasaya sa atin, ngunit sa lungat sa Diyos ay hindi madali. Kaya sabi natin minsan, hindi madali magnais na maging banal. And then ikalawa po, growing in holiness means giving up what we love, namely our sin. Yung kasalanan. And this is painful. Nahirap lalo kung napasarap na tayo sa kasalanan. But we give up things in faith. Dahil alam natin na what we are giving up is nothing compared to what we are gaining. The joy of obeying Christ. This is the essence of holiness. Ang dami natin dapat i-give up. Kanina po nag-uusap kami sa growth class. Every day, nakakaharap tayo ng mga problema. Nakakaharap tayo ng mga temptations. Araw-araw that we have to give up things. We have to give up sin araw-araw. That we have to decide on things. Dapat meron tayong laging mga action na gagawin para manatili tayong banal sa harapan ng Diyos. Yung mga nagdadrive lang minsan, di ba? Sa kalsada lang. Ang dami natin nakikita ng mga barumbado. At alam natin yung reaction natin minsan dun sa mga barumbadong yon. But sometimes you have to give up even that feeling. Pinakamahirap sa lahat, give up yung feeling na yon na gusto mong lumaban. At minsan kapag nilabas natin yung samaan ng loob natin, sabi natin, ay salamat, masaya na ako ngayon kasi nailabas ko yung samaan ng loob ko. Nasabi ko yung gusto kong sabihin. Pero ano pong nangyari? May nasaktan. Someone hurt. Relationship is broken. May mga bagay na hindi mo alam na nakasakit because of what you did. Masaya ka sa'yo. Pero sa iba, hindi naging kabutihan yon. Ang Diyos po, gandi naman ang ginawa ng Diyos para sa atin. He is the one who gave us the deep desire for happiness. Natutuwa siya sa sandaling tayo ay nasisiyahan sa Kanya. In fact, He tells us to be happy more times in the Scripture than any other command. Isipin po natin yung mga words na ginamit po para i-encourage tayo. Rejoice. Be of good cheer. Don't be afraid. Give thanks. Ito po yung mga salita ng Diyos that is telling us to be happy. At tulad na alam natin sa ating pong mga anak na nangangailangan ng boundaries upang maranasan ang tunay na kaligayahan, alam ng Diyos na our happiness can only be found inside
His boundaries for us. Mga kapatid, naglalagay lang tayo ng boundary. Actually, ang boundary yon, mga kapatid, hindi naman lumiliit yung ating boundary. Hindi lumiliit ang mundo natin. Minsan sinasabi kasi natin kapag ikaw ay naging Kristiyano na maliit na ang mundo mo. Hindi po. Huwag kayo maniwala doon. The happier you are in God, the holier you are. At lumalaki yung mundo mo sa Kanya. Kasi meron tayong pag-iisip na standards of happiness in this world na inilalagay natin doon sa boundary na yon. Mga kapatid, panandalian lamang po yon. What we're talking about this morning is happier in the Lord. And to be ikaw po ay mas masaya, mas banal ka. Yung pong mga bagay that lead to happiness ay dahil sa ating pagsunod sa Diyos. Kung tayo po ay nasa Kanyang kalooban, naroon yung loving relationship, healthy community, unselfishness, gratitude, andun po yon. But I believe that God not only wants us to be happy, I believe He created us to be happy. His word is so clear about our path to happiness. Kaya nga mga kapatid, do we really want to be truly happy? Well then, we must be truly holy. Huwag po natin ipagkamali ito. Fighting sin is not the ultimate end. It's not the point of Christianity. The goal of Christian is to enjoy and love and treasure and worship and glorify Jesus Christ, the Son of God. The reason we fight for sin, tandaan niyo po, the reason we fight for sin is because sin gets in the way of treasuring God. Yan po yung umahadlang sa atin para maging kayamanan natin ng Diyos. Sin gets in the way in true happiness. And sin gets in the way for us to grow in holiness. Gusto ng Diyos na masaya ka. Hindi yan sinabi ni Enrile. Si Lord mismo nagsabi niyan, happy ka, yan ang gusto ko sa'yo. And the more you're happy with me, sabi ng Panginoon, the more holier you are. And holiness doesn't mean abstaining from pleasure. Holiness means recognizing Jesus as the source of life, of life's greatest pleasure. Si Jesus ang ating kabanalan, siya ang ating kagalakan. Ito po sinabi ni Charles Spurgeon, dito po ako magwawakas. Holiness is the royal road to happiness. The death of sin is the life of joy. Ang kabanalan ay siyang maharlikang daan patungo sa kagalakan. Imagine, yung word na ginamit niya, maharlikang daan. Ibig sabihin, it is the best way. Pagka maharlika, the royal way, the best way. Sabi niya, ganun patungo sa kagalakan. Sabi niya, at ang kamatayan ng kasalanan ay ang buhay ng kagalakan. Manalangin po tayo mga kapatid. Let's pray. Lord, salamat po ng marami sa iyong mga salita ngayong umaga. Patawarin po kami, Panginoon, na kung paminsan-minsan na didistract po yung aming kagalakan sa mga bagay na hindi mula sa iyo. Ang diablo, kadalasan na naagaw yung posisyon na yon sa amin. At dinadala kami doon sa standard of the world. Hindi po doon sa boundary meron ka sa amin. Panginoon, tulungan mo po kami. Na alam po namin sa mundong ito, para bang yung kasiyahan ay yun na po nakikita sa paligid. At para bang kami mga Kristiyano, parang walang tunay na kasiyahan. Panginoon, patawarin mo po kami. This morning, we acknowledge that true happiness is our true holiness. We thank you, Lord, for just giving us your word, kasi ito po yung nagpapasaya sa amin. Anumang bagay, Panginoon, nagdadala sa amin ng kalungkutan dahil sa wala kami ng mga ganong kayamanan, palitan mo po ito, Panginoon, ng kagalakan mula sa iyo. That everything pertaining to life and godliness, ibinigay mo na po sa amin. You have given everything pertaining to life and godliness. Panginoon, salamat po. Salamat sa kagalakan. Salamat sa katiyakan ng buhay na walang hanggan. Salamat sa iyo, O Diyos.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless you. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to soar. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through us. Let our hearts be your service arm. Now disciples, later disciples. Believing and abundant blessing. Coming different, full of hope, of love and of faith.